Hello everyone! Magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay pipresent ko po sa inyo the two types of data, the qualitative data and the quantitative data. So ano nga po ba ang qualitative data at ano nga po ba ang quantitative data? So ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano nga po ba yung differences between the two data by presenting different examples. So just like for example, short example of qualitative data is taste of banana. And for the quantitative data is the weight of banana. So ano nga po ba yung differences between these two examples of these two types of data? Okay, so after ko po ma-discuss yung two types of data, ay magpipresent po ako ng different data or different situations. Then we're going to identify or classify if this situation is quantitative or qualitative data. Just like for example, number one, determining the heights of students in a class. So hindi po natin masasabi kung ito ay quantitative or qualitative hanggang hindi po natin naalam o nalalaman kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng two types of data na ito. I presented different examples for you to master the lesson about these two types of data. Okay, so let's define first the two types of data. First is the quantitative data. So quantitative data is a numerical information with measurable units, while the qualitative data is a descriptive information that cannot be measured numerically. Okay, so ano nga po ba yung pagkakaiba nito? So pagkakaiba po nila, pag-aralan po natin. So pag sinabi po natin quantitative data, ito po ay tumutukoy sa number. Ibig sabihin, measurable po siya o nasusukat. Okay. Ang mag-represent po sa kanya ay number. So, ang keyword po natin sa quantitative ay quanti. Okay? So, quanti, ito po ay numerical. Okay? Or nasusukat. May number po. Involved po yung number. While sa qualitative data, ang keyword po ay quali. So, pag sinabi po natin quali, ito po ay description ng isang bagay or descriptive information. At kapag descriptive lang, ibig sabihin, hindi po involved dito ang number. So, we cannot measure. Okay. So, ito po yung simple illustration ng quantitative at qualitative. Okay. So, pag sinabi po nating qualitative data is the taste of banana. So, qualitative po siya because taste of banana does not involve any number. So, wala pong number na involved dito pag sinabi po nating taste of banana. So, yun po ay quality o qualitative. At pag sinabi po nating weight of banana, ang keyword po dito ay weight of banana. So, ano po yung weight? Di ba po ang weight is measurement? Ibig sabihin, nasusukat, involved dito ang number. So, yun naman po ang quantitative data or quantitative variable. So, yun po yung pagkakaiba between these two types of data. Okay, so let's try this activity by classifying if it is quantitative data or qualitative data. So, pwede po ninyong i-post yung video na ito and try nyo po munang sagutan kung ito po ay quantitative or qualitative data. Okay, so let's try. Okay, number one, determining the heights of students in a class. Okay, so ano po yung keyword natin sa number one? So, determining the heights. So, ang keyword po natin dito ay itong height. So, pag sinabi po nating height, involved po dito ang number. Okay, so measurable po siya. So, pag measurable, again, ito po ay quantity. So, quantitative data. Okay? So, for number one, that is quantitative. How about for number two? Brand of smartphone. So, yung brand po ba ng smartphone, involved dito ang number? So, hindi po. So, wala pong measurement numerically ay yung brand of smartphone. So, ito po ay qualitative data. Okay? Kasi hindi po involved dyan ang number. Okay? So, how about this number 3? Describing the texture of different fabrics. Okay, so i-describe lang natin yung texture daw ng fabric. So, pag sinabi po natin describe, hindi po involved ang number dito. So, pag hindi involved ang number, ito po ay quality or qualitative. Okay? So, how about number 4? Height of volleyball players. So, again, naulit po dito yung word na height. So, ang height po ay
measurable, involved po dito ang number, yung height. So, ibig sabihin, kapag involved yung number, ito po ay quantity. So, quantitative data. Okay? How about for number 5? Categorizing books based on their authors. So, sa number 5, ika-categorize lang natin yung books based po sa authors. Involved po ba dito ang number? No. So, kapag hindi po involved ang number, again, ito po ay qualitative data. Okay? So, how about for number 6? Automated teller machine ATM number. Okay, so, ang number 6 po, ito po ay ATM number. So, sa ATM number, ito po yung code sa ATM pag maglalabas po ng pera. So, ito po ay number. So, involved po ang number, ibig sabihin, ito po ay quantity kasi number po yan. Okay, how about for number 7? Numbers obtained in tossing a coin. Okay, numbers. Okay, meron na po tayong keyword dito na number. So, pag number, ito po ay quantitative data. Okay? How about this number 8? Housing cost in Cabanatuan City. So, ano po yung keyword natin para ma-identify po natin kung quantitative or qualitative? So, housing cost. So, ang keyword po natin dito ay yung cost. Ano po yung ibig sabihin ng cost? Ang cost po ay involved po ang money. And money is a number. So, ibig sabihin, ito po ay quantitative data. Okay, so how about this 9 to 10 or statement 9 to 10? So again, pwede po ninyong i-post sa part na ito and try to answer if this is quantitative or qualitative data. Okay? So let's start. For number 9, counting the number of flowers in a garden. Okay, so from the word counting, the number, involved po ang number dito. So ibig sabihin, ito po ay quantitative data. Okay? So how about this number 10? Color of grade 7 math book. So ang keyword natin po dito ay color. So yung color po ba involved ang number? So hindi involved ang number sa color, ibig sabihin ito po ay qualitative data. Okay? How about number 11? Identifying the types of clouds in the sky. Okay, so types of clouds in the sky. Involved po ba dito ang number? No. So number is not involved here sa types of clouds. So ibig sabihin, ito po ay qualitative data. How about number 12? Taste of banana. Okay, naulit sa unang presentation po natin. Ang taste of banana ay qualitative data because number is not involved here. Okay, how about this number 13? Giving the ages of family members in a household. Okay, so giving the age. So ano po ba yung age? Involved po ba ang number sa age? Okay, so ang age po ay tumutukoy sa number. Okay, so ibig sabihin ang age po ay nasusukat. Ito po ay number. So mean to say, ito po ay quantitative data. Okay? How about this number 14? Color of the eyes. So, meron po bang number dito sa color of the eyes? So, hindi po involved ang number dito. Ibig sabihin, ito po ay qualitative data. How about this number 15? Rating a restaurant service on a scale of 1 to 5. So, i-rate natin yung restaurant from 1 to 5. So, number po yung rate natin, 1 to 5. Since number po yung rate natin, ibig sabihin, ito po ay quantitative data. Okay? So, number 15 is quantitative. How about this number 16? Amount of rainfall in the garden. Okay? So, amount of rainfall. So, ano po yung amount? Ang amount po ba is number? Yes, ang amount po is number. So, measurable po ito. So, ibig sabihin ng amount kung gaano karami yung ulan sa garden. So, ibig sabihin, since number po yan, that is quantitative data. Okay, so maraming salamat kaibigan sa panonood at sa pakikinig. Kung natuto ka sa video na ito at nagustuhan mo, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.